Wala po bang maibigay na gamot na? Mahirap na nga ang buhay, kailangan pang gumastos sa pagpapagamot. Ito ang iniinda ni Nanay Juliet. Ang kanya kasing asawa at anak nagkaroon ng sakit na tuberculosis. Kamakailan lang, inoperahan ang kanyang anak dahil sa sakit sa baga. Nagkahawa-hawa yata ma'am yung mga hawa yung asawa ko ng TB. Sa kanilang lugar, marami raw ang nagkakasakit ng TB at iba pang mga pulmonary diseases. Kanyang nakikitang dahilan ang operasyon ng paggawaan ng semento ng Holcim sa kanilang barangay sa Quirino, Bacnotan, La Union. Yung alikabok po tsaka mga amoy galing sa Holcim. Kapitbahay po namin, kakaranas din po. Nagkakaubo rin sila ma'am. May asma rin yung hipag ko dyan sa kabila. Marami na nakakaubo dito. Ang dating residente namang si Jane, pinili nang lisanin ang kanilang lugar dahil sa pangamba para sa kalusugan ng kanyang 3 anak. Kakatapos lang po namin magpa-check up noong January, ito na naman po, bumalik na naman. Yun po, pabalik-balik ng ubo, tinatanong kung may nagsisigarilyo, may tapok ba, wala po nagsisigarilyo sa amin. Kaya lumipat po kami sa Almeida, kaya hindi namin kaya yung amoy dito. Bukod sa hirap sa ubo at hirap sa paghinga, maging ang balat ng kanyang 9 na buwang taong gulang na anak naaapektuhan na rin daw. Tapos yung rashes po nila sa mukha, hindi nawawala. Marami raw sa mga residente sa lugar ang nakakaranas din ng sakit sa balat. Ang maduming hangin, kontaminadong tubig at maduming kapaligiran din, epekto di umano ng operasyon ng Holcim. Ang sinisisi ng 18 taong gulang na si Jolani sa pagkakaroon niya ng sakit sa kidney. 2 hanggang 3 beses raw kada linggo ang kanyang dialysis. Iba pa ang pahirap sa gastos ng medikasyon. Problema po dito sa hangin. Nagkaroon din po ako ng sakit sa puso. Takot po akong mamatay. Gusto ko pa po mabuhay. Ayon kay Dr. Andy William Mendoza, Municipal Health Officer ng Bacnotan LGU, bagamat hindi niya masiguro ang bilang ng mga pasyente sa Barangay Quirino, respiratory illnesses ang may pinakamalaking bilang ng nagiging dahilan ng malalalang mga sakit sa bayan. So may cough, pag-ubo, sipon. Number 1 po talaga dyan is yung environment. Sa ngayon, as one of the MNT, on our monitoring sa Holcim, na nabanggit naman po yung findings po ng yung dust po. And yun nga po, meron naman po silang ginawang parang work plan or accomplishment po para dun sa mitigate dun sa problem na yun. Kung nami-mitigate naman nila yung tawag dito, yung dust na emission ng planta, most likely seldom or wala magkakaroon ng problema sa mga tao doon. Ayon naman sa Municipal Environment and Natural Resource Office o MENRO officer ng Bacnotan, patuloy raw ang monitoring nila sa lugar. Actually, yung first 2 days talagang mabaho, tapos may lumalabas. Yung dust kasi, hindi siya nakocontain within sa premise ng plant na lumalabas within hanggang sa kalsada. So, ang whole team naman is informed every time na ganun po ang mga observation po namin, is nagagawan po naman agad ng action. Sa result po kasi ng DNR, pasado po kasi sa PM10 ang dust emission ng planta. Sinusulatan po namin ang whole team para po official at recorded po lahat ng mga observations. Samantala, gaya nila, may mga residente na rin mula sa katabing bayan ang pabalik-balik ng ospital. Sa Balawan District Hospital nga naming inabutan ang isa sa mga nagrereklamo na si Raymond. Nagkaroon daw kasi siya ng sakit sa baga at puso dahil rin sa nalalanghap na maduming hangin sa kanila namang lugar sa Parawir, Balawan. Dulot pa rin ng operasyon ng kumpanya. Some asthmatic, mahirap makahinga and then, naapektahan yung heart ko, chronic heart failure. Tinanong ng mga doktor kung naninigarilyo ako or uminom, hindi. Hindi ako umiinom. Talagang alam ko yun ang culprit. I believe that the cause of my disease or my sickness is because I overexposed by the planta sa dust at saka yung naamoy na babaho.
Sinubukan na di umano niyang i-report ito sa mga kinauukulan, pero wala siyang makuhang sagot. All the time, it's been documented and, I reported to the DNR, Environmental Management Bureau, but they ignored me all the time. Kasi madaming yun ang mga nagkakasakit. Hindi lang ako, kaya gusto kong tumulong sa kanila. Paliwanag ni Dr. Cecil Perdigon, Medical Officer ng Balawan District Hospital, posibleng ang kapaligiran ang nagiging sanhi ng mga nabanggit na sakit. Ngayon, if you are near the plant, dahil nga ho sa dust and cement, pwede hong contributory factor pa rin ang dust sa respiratory illnesses at saka pwede rin ho sa skin illnesses, mga katikati, mga allergies, mga ganun po. Pwede ho yun. Hiling ngayon ng mga residente matigil ang operasyon nito sa kanilang lugar o kaya naman ay masiguro ang kaligtasan ng mga residenteng nakatira malapit sa planta. Sa ipinadalang opisyal na pahayag ng Holcim Philippines sa news team, nakasaad na sumusunod sila sa istriktong mga protocols at compliance ng DNR at LGU para sa kalikasan at regular daw silang nagsasagawa ng monitoring. Prioridad din daw nilang maprotektahan ang kalikasan at ang kapakanan ng komunidad kung saan sila nag-ooperate. Wala pa namang malinaw na sagot ang kumpanya tungkol sa mga reklamo ng residente. Sinubukan ng news team na makuha ang panig ng Balawan LGU at DENR Ilocos Region at ng pamahalang panalawigan ng La Union pero wala pa silang sagot sa amin. Randy Guzman, RNG News.